Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humoa Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod ganinyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Sabado sulod sa unang semana sa Adbiento Disyembre 9, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon atong gihandom o gisaulog ang kapiyastahan ni San Juan Diego, usa ka ermita. Kini si San Juan Diego mga igsuon na ila sa iyahang pagkabalaan. Taga Tepeyac sa Mexico kini siya nga maoy gihimong instrumento sa pagpadayag, pagpakita sa mahal nga Birhen Maria no nga atong gitawag later on Our Lady of Guadalupe nga ang fiesta atong sa ulugon karong pitsa 12 nung bulan sa Disyembre. Na ila ni si San Juan Diego mga igsuon sa iyang pagkamapausanon, simple kay nga kinabuhi, usa ni siya ka manghimuay og textile no kana ato ang himuon nga decorative sa ato ang mga walls no mga na siya sa textile industry. Ug naila sad siya sa iyang holiness no. And during his lifetime, gidevote niya ang iyang kaugalingon aron pag-entertain, pag-giya, pagpakighinabi sa mga pilgrims nga muadto ug mutan-aw sa miraculous image of the Blessed Virgin Mary nga na-imprinted sa iyang cloak. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian og sakit. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko din ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Niadtong pitsa 6 tiningulan sa Disyembre, adlaw Miyerkules, na schedule no. Ang usa ka para nako blessing dinhi sa lungsod sa Concepcion. Tungod kay niadtong adlaw bag-o pa lang minaabot gikan sa amo ang Marian Pilgrimage duha sa tulo no. Duha ang nagsabot pero tulo ang miabot no dinhi sa Concepcion nga makauban ako sa Marian Pilgrimage nga nipaambit sa ilahang mga gasa. Well, I will name them later on sa ato ang kining pasalamat. Silang tulo ang duha nagkasabot nga niapil ning usa nga manghatag no ginagmayng blessing early Christmas gift sa mga katawhan. There were 113 ka mga beneficiaries sa Barangay Giban, sakop nining lungsod sa Concepcion. Nanghatag sila og tagsa ka buok litson manok og tagsa ka loaf tawagan no kanang sliced bread no. Kada pamilya no sa Barangay Giban. Nya human ato mauli mi mo to no nangabot sila ng alas 12 na mga alauna. Imedya na ngadto mi sa Barangay Giban mga alas 3 human sa pagpanghatag na mauli. Nisimba sila sa akong misa, no, novena misa. Anang alas 4 sa hapon. And anang gabi some of them went home tungod sa grupo pero dunay duha no. Duha ka grupo nga nagpabilin. Nya after dinner while sharing naghimamatay o nagsultihanay, natandog kay ko, gawas nga natandog kay ko sa ilahang pagkamanggihatagon. And I am very much grateful to their generosity. Anang gabi mas nisamot pag yung kong kahinganghan no, sa ilaha
nila duha nila sa natong mga nagpaambit tungod kay nag-sharing naman mi ana no sa hinungdan og rason nganong naabot sa punto nga human sa pilgrimage mubunga dayon no sa pagpanghatag no sa mga nagkinahanglan. Giban is as well part of the community nga na po no nag-struggle pa po ng mga pamilya ng mga individuals. Sa sharing ang usa namo ni padayag siya nga wala siya maghulat no o kung sa iyang madawat gusto lang niya nga malipay ang mga tao nga makabaton sila og kanang pagbati nga wala sila kalimti sa Ginoo nga makabaton sila pagbati nga wala sila pasagdi sa uban nga naay mga tao nga naghunahuna nagtan-aw sa ilang kaayuhan nga naay mga tao nga naghunahuna og nagtan-aw alang sa ilang panginabuhi. Kanong gisulti na ko ninyo ni mga igsuon. Tungod kay diha sa ebanghelyo karong adlaw, si Jesus naghisgot sa iyahang pagka manggihatagon. Pinaagi sa iyahang presensya nga buhi kaayong nasinati sa iyang mga tinun-an. Well, the fact that he is with his disciples is already a gift, no? Kanang naa siya. The same feeling no nga mabati nato nga naa ang Santo Papa labi na nato dito mi sa Rome and handshaked, some even kissed the hand of the Pope. Lipay gyud kaayo. This is a kind of picture that Jesus wants his disciples to realize nga ang iyang presensya gasa. Mao bitaw ni nga sa sugod sa ebanghelyo giduaw ni Jesus ang tanan gyud. Maayo kayong paggagamit ang pulong ni San Mateo. Tanan, kalungsuran o kabaryuhan. Meaning to say that Jesus never missed even one baryo or one town. Giadto niya to make them feel that God is with them. Isn't that grace enough? No? Grasya naman na. Ginagrasyahan ba kita sa Ginoo? Iwisan ako din sa Concepcion. Moingon sila, lisod ang Concepcion. Tinuod ba, no? Financially, mag-struggle gyud ka, no? Kung niya ka dinhi. Ako naas maabot sa punto, usahay gani nga, ang akong mga paningkamot, for the church, no, sa simbahan, maapektuhan, no? Gikan sa akong kaugalingon nga allowance, magpatabang ba ko sa mga tao nga, mga suod nako, magkatabang nako. Munong grateful kay ko sa mga tao gyud nga, dali kayo na kong maduol, no? Salamat yun kaayo ninyo. And it's here where I felt the grace of God overflowing all the more. Tungod kay, well, abusado tingali ko, isigi kong pangayo, pero wa man gid muhunong ang Ginoo og hatag sa grasya. Then, pangutana lang, no? Alang sa pagpamalandong karong adlaw sa ebanghelyo. What if God will charge us with all the blessings and graces we have received from Him every day? What if pangayuan tas Ginoo og bayad sa mga grasya nga atong nadawat? Hangin nga atong giginhawa, tubig nga atong giinom, uban pa. What if He will charge us every time our hearts beats? What if paninglan tas Ginoo sa matag gutlo og higayon nga ang atong mga kasing-kasing pitik aron nga mabuhi ta? What if pabayron ta sa Ginoo sa adlaw nga atong masinati, sa ulan, sa pagkaon, sa atong ginabuhi? Sure gyud ko nga kung mahitabo man gani na mga igsuon, ang Ginoo gyud mo ay pinakadato og pinakakwartahan. Bisan pa og dili siya iilhon sa mga sikat kaayo nga mga kanang survey, kanang sites ug uban pa. Bisan sa Forbes magazine. Pero kahibaw ta nga dili ingon ana ang Ginoo mga igsoon. He is not the kind of God we know since the beginning of the world. Dili na mao ang kinaiya sa Ginoo ug amahan nga gisangyaw ug gipabati ni Jesus kanato. Our God, as we know,
is a loving and generous God. Mahigugmaon ug manggihatagon sa hinurot nga paagi. Usa ka Dios nga wala magkinahanglan sa mga material nga mga butang niining kalibutan na labi na gyud sa kwarta. Ihimo man gani tanyagikan sa wala. Nganong magkinahanglan pa man siya og butang. Diya sa Ebanghelyo mga igsuon, gusto ni Jesus nga mukat-on ta pag-abot niya ng maong klasiha sa panghuna-huna. We have been gifted so much from God without cost. Muning mingon siya sa Ebanghelyo, without cost, you have received. Without cost, then you are to give. That's in Matthew chapter 10, verse 8. Jesus lives this teaching. Yan na ni Jesus. Yan ang gipakita o gipadayag nato. Tungod kay siya mismo, nag-ayo sa mga masakiton, tiyaw mo na nakakita ang mga buta, panghingilan niya ang mga gipangyawaan, ang yawa, no, gikan sa mga gipangyawaan, ipakaon niya ang mga gigutom, pinaagi sa iyahang pulong. Gibuhi niya ang mga nangamatay. Gihiluan niya ang mga sanlahon. Daghan pang mga butang mga igsuon. And Jesus never asked any payment or fee from what He has done. Wa bigid sa mga bayad. Wa siya mga og sa mga naapa na sa profession, talent fee. The very nature of God is to give. Kinaiya sa Dios ang muhatag, mupaambit. God is a giver. And because He is a giver, maunang we have received all that we have diha sa atong kinabuhi. Apil na diha ang our creation, our redemption, our sanctification. Yet, sa pagdawat, ining tanan gikan niya, nasa tay tawag. We are called to enter into the divine logic of giving. Kay gihatagan ta, nakaambita, ug nakadawat sa iyang pagkamanggihatagon, doon na tay tahas nga manggihatagon usab. Nalipay kay ko gyud, no? Kay dito pa lang mi sa Radisson Blu, we were in Milan. Mao tong adlaw nga nagkatibol mi ni Ma'am Jean Aman og ni Ma'am Marie Cris Agura. Nagila-ila tungod kay first time man ako naila si Ma'am Marie Cris Agura. And it was at that moment nga naila nako nga dinhi di siya nasa sa BIR nagtrabaho, nya kahibaw siya sa kahimtang sa konsepsyon. And dito nagsugod ang tinguha nga makapaambit sa grasya. So, gikan ito, nagsabot, no, nga magpili og baryo nga tagaan, tabangan. Dito nagkasinabot nga unsa ihatag, litson manok og pan. And mao gyud toy among nahatag dito sa giban. And I am very much grateful nila. Uban ni Ma'am Amalin Dominguez nga na-appeal no sa grupo. They have become instruments of examples, no, of how it is to be givers after being receivers. Gikan sa pagkahimong nagdawat ngadto sa pagkahimong tigpaambit. Mao ni ang hagit mga igsuon. We should not only be getters, manguha lang. We should also be sharers. We should not only be receivers. We should also be generous sharers of the graces we receive. Mao ni balikon ako ang giingon ni Jesus sa Ebanghelyo. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. In other words, somebody said,
that Jesus commissioned His disciples to carry on the works nga iyang nasugdan. Unsa gani nga buhat? To speak God's word about the kingdom and bring His healing power to the weary and the oppressed. Kana bang mahimo kang instrumento nga nagpaambit kanunay sa grasya sa Ginoo? Pagpauli na namo gikan sa giban, nag-drive man ko sa sakyanan, ako may nag-drive sa pick-up. Tungod kay di man makasuod ang ginang sakyanan nga dos giban. Gipara mi no sa usapod ka gitawag na mo na siya dinhi og kanang wala sa insaktong pangutok in taon. Para niya ang sakyanan. Ihunong ko niya, kailangan man ko niya, unsa may tuyo nimo? Bay. Di isa saktong pangutok, buang among tawag niya, no? Buang. Kanang buang yun nga, maglakaw-lakaw lang, no? Makita niyo mo sa dalan. Ingon siya nako, Father, naapabiya, wala matagai. Apil siya sa among gitagaan. Bisan kon dili sa taga didto, di man sa taga didto sa giban, pero gitagaan mo siya. Ingon sa Father, naapabiya, wala matagai, kay wala makaadto, kay gikan pa sa uma. So I stopped the car, fully, inhatag. Nalipay ko sa iyang gibuhat. Siya, dili saktong pangutok. Gani, makita na lang mo na siya nga magyaw-yaw siya rausa. Pero adtong higayuna, human nga nakadawat siya, nakahuna-huna pa siya sa iyang kauban. Father, napabiya wa matagai. Again, balik ko nako, we should not only be getters or receivers of the grace of God. We should as well be sharers of what we have. Paambit yun ta. Muhatag. Kay paambitan raman sad ta sa Dios nga manggihatagon. Ako bitaw hangtod karon gisavor pa nako ang journey sa pilgrimage. I am one of those who have been gifted nga makaapil sa Panaw. Uy kwarta. Uy kwarta. I relied on the generosity of the bishop. Mauna nga, pagbalik na ko din sa parokya, I made sure nga ang akong intensity to be sharers of service, ganito sa mga tao, na-intensify ko. Dasig nga mo misa, bisan kon muadto ko sa mga baryo nga inig-adto nako, wag ihalad. Bisan si Father Elias kahibaw ni ana. This is not to boast of my kanang accomplishment, but this is to set an example for you nga sa atong ginabuhi ginatagan na ta kanunay sa Ginoo, ang atuan na lang karon nga mahimo tang tigpaambit pod sa iyang kaayo. Gitagan na tagdaghan kay sa Ginoo, ang atuan karon nga bisan jutay sa atong mga nadawat gikan sa Ginoo, makapaambit ta ngadto sa uban, labi na gyud ni adtong nagkalisod pag-ayo. Pasko na hapit, masinati na po nato ang pagkamanggihatagon sa Ginoo, diha sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak si Jesus atong Ginoo. And bisan og dili Pasko, tawag og tahas nato nga na kasinati sa pagkamanggihatagon sa Ginoo, nga mahimo sang manggihatagon ngadto sa uban. Taas na kayo kong pamalandong, pero nang hinaot ko mga igsoon nga mutumaw ang mensahe. We are not only receivers and getters. We should as well be givers and sharers. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diyan ni Kristo din hinalang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw nagsunod din ito atong programa. Daghan gayud kayo nga salamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato dinhi ni atong programa. Unang-una akong pasalamat ni Archbishop Martin Humawad. Mianhi pod siya ni atong piyesta nato sa atong fiesta mas atong pizza 7 sang liti man sa makaani sa pizza 8. Salamat kayo Archbishop ug sa mga kaubang mga pari nga miduyog sa maong kalipay sa kasaulugan. Salamat kaayo ninyo. Salamat sa mga nahimong kabahin sa pagpangandam nato sa ato ang fiesta. No? Salamat kaayo kang una kang Kuya John Manangkil nga mi-sponsor sa ato ang mga galamiton sa sulod sa
altar, no? Salamat kaayo, no? Kang Mama Rivic Raagas nga nitabang nato sa decoration, labi na gyud sa mga bulak, kang Mami Lizel Bungabong, kang Choy Boy Pao, o kang Lola Bulaw, Ray Sumalpong, nga mo'y nag-decorate, no, sa ato ang altar, ug sa mahal nga birhen, o sa iyang karo, no? Salamat kaayo ninyo. Kang Father Lani Sirino, salamat kayo Pads, no, sa bugas nga imong gihatag, sa mga nagpaabot sa ilahang tabang o suporta financially, labi na gyud kang board member Sunny Waminal, no, salamat kaayo sa mga mga parokya, kanang mga taga-parokya, no, mga katabang ug suod kaayo nato, no, diha sa Banyadero. Salamat kaayo ninyo, dili na nako i-mention tagsa-tagsa, no, kahibaw mo kinsa mo nga nitabang, no, salamat kaayo ninyo. Salamat sa mga nahimong kabahin sa ato ang pagpreparar, no, alang sa kalampusan sa kapiyastahan sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Akong pasalamat sa LGU Concepcion, pinanguluhan ni Mayor Jesse Vinia o sa iyang mga kauban, ang board member Juan Divinia, no, ang Ronel Montepon among Vice Mayor, uban sa iyang mga SB members, salamat kaayo. Sa mga head sa matag offices, no, salamat. Sa mga kapulisan, sa Bureau of Fire Protection, no, salamat kaayo ninyo. Sa mga sponsors nato, mga donors, gikan pa sa uban nga mga dapit ug lugar, daghan kayong salamat. Kang Mami Nimfa Sitaka ug sa iyang bana, no, si Tito Nick Sitaka. Kang Ma'am Daisy Brown, salamat kaayo. Sa tanan nga nagsunod nato nining programa adlaw-adlaw ug nagsuporta dining pamalandong nga mao atong giduol pod aron makatabang nato, salamat kaayo ninyo, no. Kang Ma'am Nida Munoz, kang Ma'am Angel og Angel Grace Banjala, salamat kaayo. Kang Ma'am Shirley Realiza, sa pamilya Nanay Joy Idol, no, salamat kayo. Sa pamilya Tak-an, labi na gyud kang Nanay Sario, Nanay Lourdes, Nanay Gloria, salamat kayo ninyo diha kang diha sa mga sa taga Nakabatuan, salamat kayo. Sa mga taga Mintiring, salamat kayo pinanguluhan ni Kapitan Reniel Asok ug Ma'am Emma Filipino, salamat. Kang Nanay Dora Liagas, kang board member Emmy Lahay-Lahay and family, sa Lahay-Lahay family, kang Ma'am Josie ug Ma'am Juday Lahay-Lahay, salamat. Sa tanan nga nagtabang nato nining atong pamalandong ug sa ato ang misyon sa pagpaambit, no, sa kaayo sa Ginoo ug nako isip pari, no, dinhi sa parokya, salamat kaayo ninyo. Sa mga sakop sa pundok sa Parish Pastoral Council dinhi sa Concepcion, sa Parish Finance Council, sa mga katikista ug lay ministers, sa Legion of Mary, Sacred Heart of Jesus, sa mga batan-on, labi na gyud sa Paris Youth Ministry, sa Knights of the Altar ug Ladies of the Eucharist, salamat kaayo ninyo. Sa ato ang mga parokyano nga walay puas nagtabang nato kaninyong tanan, daghan ug daghan kaayong salamat. Mga igsuon, dinhi na lang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kalisang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya, og timpo sa tingbunga muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay igsuon.